A certain liquid has a unit weight of 56 kilonewton per cubic meter. Compute the following: mass density, specific volume, specific gravity. Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. Application nito sa ating formula. First na gagawin natin is i-identify natin ang mga given dito sa problem. 56 kilonewton per cubic meter, ito ang ating unit weight. Kung meron tayong specific volume, meron din tayong specific gravity, then meron din tayong specific weight. Ito ang other name ng unit weight. Ito naman ang mga hinahanap sa problem: mass density, specific volume, and specific gravity. Tapos na tayo mag-identify sa mga given. So proceed tayo dito sa part 1, density. Okay, mass density. Binigyan tayo ng unit weight. So gagamitin natin ito para makuha ang density. I-convert lang natin ito into density. Conversion natin dito ay 9.81 kilonewton per cubic meter is equal to 1,000 kilogram per cubic meter. Ito ang unit weight ng water, and then ito naman ang mass density ng water. Mass density natin ay 5,708 kg per cubic meter. Ito na ang ating final answer. Okay, proceed tayo sa part 2. Part 2 is specific volume. Formula ng specific volume ay 1 over mass density. Kung mapapansin natin, binaliktad lang yung mass density. Kinuha lang yung reciprocal. Specific volume ay equal to 0.000175 cubic meter per cubic meter per kilogram. So binaliktad lang. And ito ang ating final answer. Okay, last part 3, specific gravity. Formula na gagamitin natin dito ay yung formula ng unit weight. So ito ang unit weight ng water, which is 9.81 kilonewton per cubic meter. So palagi na ito. Always na itong 9.81 kapag hindi binigay sa problem. Specific gravity ay 5.71. Unitless po ito. Wala siyang unit kasi yung unit niya is na-cancel. So ito na ang ating final answer.